sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Taong 2003, sa pagtatapos ang taglagas, isang binata ang masayang ngumiti sa kanyang kasal. Ang nobyo, si Jose Cruz, 30 taong gulang, nasa kasibulan ang kanyang buhay. Bilang isang sales representative sa isang maliit na kumpanya ng kalakalan, ginamit niya ang lahat ng kanyang naipon, kasama ang tulong mula sa kanyang kuya, upang makabili ng bahay para sa kanilang pagsasama. Pinakasalan niya ang kanyang minamahal na si Maria Reyes. Ang kanilang honeymoon ay sa El Nido, Palawan. Ito ay isang ordinaryo at magandang simula na kinainggitan ng marami. Subalit, ang ordinaryong honeymoon na iyon ay nagwakas sa loob lamang ng 4 na araw. Nang mawala ang mag-asawa, hindi umulan sa El Nido at walang masamang panahon. Ngunit, ang dalawa ay naglaho na parang bula, na tila hindi sila umiral sa simula pa lang. Ang pagtres sa lokasyon ng kanilang nga cellphone ay hindi sapat na tumpak, ang matalaan ng pasahero sa mabangka papunta at paalis ng isla ay magulo, at ang panahon ng siyentipikong investigasyon kung saan ang isang tao ay maaring matakbuhan sa pamamagitan ng isang maliit na bakas ay malayo pa. Kaya, ang kaso ay inilagay sa pinakamalalim na bahagi ng nga hindi nalutas na kaso. Pagkatapos na 4 na taon, tagsibol ng 2007, sa isang walang pangalang isla sa baybayin ng Batangas, sa likod ng isang kinakalawang na pinto na bakal. Sa loob ng isang tangke, ng tubig na hindi napapasok kahit patak ng ulan, himalang natakbuhan ang magkalansay ng 2 tao. Bakit ang mag-asawang nag-honeymoon at nawala sa El Nido, Palawan ay natakbuhan sa isang liblib na isla sa Batangas? Sa isang camcorder mayroong 14 minuto at 32 segundo na video. Sino kaya ang kasamangang mag-asawa sa kanilang mahuling sandali sa maikling video na iyon? At ano ang kahulugan ng numerong 1.5 bilyong piso na nakasulat sa dulo ng trahedyang ito? Ang kuwento ng araw na iyon ay magsisimula na ngayon. Madaling araw ng Abril 3, 2007, sa isang maliit na isla sa baybayin ng Batangas, ang kalangitan sa direksyon ng mainland ay nagliliwanag dahil sa mailaw mula sa isang piyesta. Ngunit sa islang ito, tanging ang huningam gatagak at ang tunongam gaalon lamang ang maririnig. Ang hangin mula sa dagat ay nanunuot sa batok na hindi akma sa salitang taksibol. Sa unang bahagi nga Abril sa baybayin ng Batangas, kahit na medyo mainit sa araw, ang hangin sa madaling araw ay mayroon pa ring bakas ng taglamig. Sa tuktok ng isla, isang nakatagilit na parola ang matagal nang napabayaan matapos itong isara dahil sa automation. Ang pintura ay naninilaw at natutuklap, at ang hangin ay sumisipol sa mga basak na bintana. Ang nga dumi ngang ibon ay namuo at naging puti sa mga pader ng parola, at ang amoy ngang maalat na dagat ay namuo narito. Isang lumang bangkang pangingisda ang dumaong sa maliit na pantalan ng isla. Ito ay isang pansamantalang bangka na inarkila mula sa lokal na pamahalaan ng Batangas. Nang ikabit ng isang lokal na mangingisda, na siyang nagboluntaryong maging kapitan, ang lubid sa kawit, bahagyang umuga ang bangka. Unang bumaba mula sa bangka si Mang Tomas, ang forman ng grupo. Inayos niya ang kanyang hard hat at matagal na tiningnan ang isla. Siya ay ipinanganak at lumaki sa Batangas at mahigit 20 taon nang nagtatrabaho sa government facilities. Kalahati ngang kanyang buhok ay puti na, at sa kanyang makapal na kamay ay may paklat mula sa isang lumang aksidente. Naku, bakit ang lamig sa islang ito? Taksibol na proparang nanunuot ang ginaw, bulong ni Mang Tomas sa sarili habang itinataas ang kwelyo nganyang diaket. Si Leo, isang batang empleyado na sumunod sa kanya, ay abala sa pag-ayos ng kanyang kamera. Si Leo, na na-assign mula pa sa Maynila nung nakaraang taon, ay hindi pa sanay sa mga field trip sa isla. Boss, kailangan nating tapusin ang demolition plan ngayon din. Bilisan na po natin at pumasok. Aba, itong baguhan. Atat na atat. Unang beses mo ba sa isla? Opo. Sa totoo lang, natatakot po ako. Sigurado po ba kayong walang tao dito? Ngumisi si Mang Tomas. Kaya nga walang pangalan itong isla, dahil walang tao. Pero sige. Libutin muna natin bago tayo pumasok. Dahan-dahan silang umakyat papunta sa pasukan ng parola. Pagdating doon, ibinaba ni Mang Tomas ang bolt cutter mula sa kanyang balikat at sinuri ang kandado. Malaki at gawa sa tanso ang kandado. Matapos ang ilang sandaling pagsusuri, bahagyang kumunot ang kanyang no. May kakaiba rito. Ano po iyon? Sabi nila, 10 taon nang sarado ang parolang ito. Pero ang kandadong ito, halos walang kalawang. Ibinaba ni Leo ang kanyang kamera at tiningnan ang kandado. Nasa lugar po ito na laging nahahanginan ng dagat. Kung 10 taon na, dapat ay pulpol na sa kalawang,
Pero parang 1 o 2 taon pa lang ito. Baka may nakpalit. Itinaas ni Mang Tomas ang bolt cutter at pinutol ang kandado. Madali itong naputol. Ngunit, habang pinagugulong ni Mang Tomas ang putol na kandado sa kanyang palat, lalo pang kumunot ang kanyang nu. Malinis ang hiwa. At ang mekanismo sa loop ay halos bago pa. Kakaiba. Habang sinasabi iyon, isinilit ni Mang Tomas ang kandado sa bulsang kanyang diaket. Ito ay isang likas na ugalingang isang taong buong buhay na nagtrabaho sa construction. Kung mayroong kakaiba, itinatago niya ito. Bumukas ang bakal na pinto na may umalingaw na tunog. Sumambulat ang amoy ngang amag at maalat na dagat. Ngunit, may isa pang amoy na nakahalo, isang matamis ngunit masangsang na amoy na tila matagal nang nanatili ron. Alam ni Mang Tomas ang amoy na iyon. Iyon ang amoy na naamoy niya noon nang alisin nila ang isang patay na asong ligaw sa likod ng isang bodega ngang isda. Iyon din ang amoy noon. Ang amoy ngang isang bagay na may buhay na dahan-dahang nabubulok pagkatapos mamatay. Boss, ano po ang amoy na iyon? Tanong ni Leo habang tinatakpan ang kanyang ilong. Dahil siguro hindi nakakapasok ang hangin. Halika na, pumasok na tayo. Mas mababang ang isang tono ang boses ni Mang Tomas kaysa karaniwan. 2 sinagang flashlight ang gumalugad sa kadiliman. Walang laman ang unang palapag, at sa isang sulok, mayroong isang makitit na hagdanang bakal na pababa sa basement. Sa alikabok sa may pasukan ng hagdan, may malabong bakas na tila may kinalatkat. 2 linya na hindi pantay ang lapat, tila bakas ngang isang mabigat na bagay na kinalatkat pababa. Matagal na tiningnan ni Mang Tomas ang bakas bago magsalita. Sa ilalim nito, may tangkaing tubig para sa tubigulan. Nakasulat sa plano. Bababa ako para tingnan. Sasama po ako. Natatakot po akong mag-isa dito sa taas. Naku, lalaki ka ba talaga at takot na takot ka? Sige. Sumunod ka lang sa likod ko. Mag-ingat ka. Makitit ang hagdan. Naunang bumaba si Mang Tomas. Ang tunog ng kanyang ngayapak ay mabagal na umalingaw-ngaw sa makitit na daanan. Habang bumababa sila sa bawat baitang, lalong tumitindi ang masangsang na amoy. Nanunuot ito sa ilong at nagiwan ng lasang bakal sa bibig. Nang itutok ni Mang Tomas ang kanyang flashlight sa pader ng hagdan, nakita niya ang gaitim na amak na namumuo sa ibabawng konkreto. Pagdating nila sa basement, sabay silang huminto. Isang konkretong tangkeeng tubig na halos doble ang taas ng isang tao ang nakatayo sa kadiliman. Ang takip na bakal para sa inspeksyon ay bahagyang nakabukas, at sa gilid ng takip, ang alikabok ay napawi na tila may humawak doon. Naramdaman ni Mang Tomas na nanlalambot ang kamay niyang may hawak na flashlight habang dahan-dahan niyang tinutukan ang lubngang takip. Boss, may nakikita po kayo? Mahinang tanong ni Leo mula sa likuran. Hindi sumagot si Mang Tomas. Sa lugar kung saan tumama ang sinag ng flashlight, mayroong isang bagay na lumulutang sa ibabaw ng maruming tubig. Sa una, hindi niya makilala kung ano iyon. Isang bungkos ang buhok ang lumulutang na parang damong dagat, at sa tabi nito, isa pang katulad na anino ang umaalon. Nagsimulang manginig ang kamay ni Mang Tomas. Habang nanginginig ang sinag ng flashlight, ang ibabaw ng tubig ay panandaliang nasinagan mula sa iba't ibang anggulo. Sa isang pagkakataon, nakita niya ang pulso ng isang bangkay na bahagyang nakausli sa ibabaw ng tubig. Mayroong isang bagay na parang manipis na lubid na nakatali sa pulso, at tila nakakonekta ito sa kung saan. Sinubukan ni Mang Tomas na huminga, ngunit parang may bumara sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang huminga sa pamamagitan ng bibig, ngunit hindi niya rin magawa. Nahulog ang flashlight sa konkretong sahig na may malakas na tunog, at sa sandaling nagbago ang direksyon ng liwanag, malabong nakita ang mukha ng pangalawang bangkay. Namamagang mukha, ngunit tiyak na mukhang tao. Ah! Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa makitit na hagdan hanggang sa tuktok ng parola. Si Leo, na namumutla, ay biglang tumayo mula sa pasukan ng hagdan. Boss, anong nangyari? Umakyat si Mang Tomas sa hagdan na tila gumagapang, hindi na nakuha ang flashlight. Ang kanyang 2 kamay ay nanginginig. At ang kandado sa bulsa ang kanyang diaket ay mabigat na gumagalaw. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Sa buong buhay niya, nakakita na siya ng maraming patay na hayop, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng patay na tao. Tao. 2. May 2 tao sa loop. Ano? Tao po? Halos manambot ang natuhot ni Leo at bumagsak siya. Halika na, bilisan natin, kailangan nating tawagan ang Coast Guard. Nakmamadaling tumakbo ang 2 palabas ng parola. Ang kapitan ng bangka, na nahihintay sa pantalan, ay nakita ang kanilang ngamuha at ibinigay ang kanyang cellphone nang hindi man lang nagtatanong. Nanginginig na kamay ni Mang Tomas ang nagdial ng 117. Hello. Sa isang isla,
sa baybayin ng Batangas. Sa parola, sa basement, sa tangkangang tubig. May tao. May 2 tao, sa loob. Isang kalmadong boses ng babae ang narinig sa kabilang linya. Sino po ang tumatawag at pakibigay po ang eksaktong lokasyon? Magpapadala po kami ng helikopter. Napaupo si Mang Tomas sa sahig ng pantalan. Noon lamang niya naalala na isinilit niya ang kandado sa kanyang diaket. Kinuha niya ang kandado mula sa bulsa at hinawakan ito. Ang bigat at lamig ng tanso ay nagpatunay na hindi panaginip ang kanyang nakita. Makalipas ang 1 oras at kalahati, isang helikopter mula sa Philippine Coast Guard ang lumapak sa isla. Ang hangin mula sa mga umiikot na elisi ay nakpayuko at nakpatayo sa mga damo. Hindi madaling ilapak ang helikopter sa maliit na patak na lugar ng isla, ngunit mahusay na nagawa ito ang piloto. Unang tumalon pababa si Kapitan Elena Vargas ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Siya ay 38 taong gulang at kilala bilang pinakamasigasig na investigador sa rehiyon. Nakataas ang kwelyong kanyang madilim na asul na diaket, at ang kanyang maikling buhok ay nakatali sa likod. Walang bahid ng emosyon ang kanyang muha, ngunit ang kanyang nga mata ay kasing talas ng agila. Kapitan, ang oras ng tawag ay 6:12 ng umaga, oras ng pagdating ay 7:43 ng umaga. Ang 3 tumawak ay naghihintay sa may batuhan doon. 3? Opo. Isang foreman, isang empleyado, at isang kapitan ng bangka. Hindi raw pumasok sa crime scene ang kapitan ng bangka. Sige. Hindi dumiretso si Kapitan Vargas sa parola. Sa halip, lumapit siya sa matumawak na nanginginig sa takot sa ibabaw ng bato. Si Mang Tomas ay nakayakap sa kanyang nga tuhod, at si Leo ay nakikiskis ngang kanyang nga palat sa tabi niya. Ang kapitan ng bangka ay naninigarilyo sa isang sulok. Kayo po ba si Mang Tomas at si Ginoong Leo? Ako si Kapitan Elena Vargas ang Chide. Ipinakita ni Vargas ang kanyang ID at umupo. Sinuri niya agad ang makamay ni Mang Tomas. Tiningnan niya ang dumi sa ilalim ng kanyang nga kuko at ang bahagyang pagbabangang isang bulsa ng kanyang diaket. Mang Tomas, maaari ko po bang makita ang laman ng bulsa ninyo? Nagulat si Mang Tomas. Hindi pa niya sinasabi kanino man na kinuha niya ang kandado. Hindi niya rin ito nabanggit noong tumawag siya. Ngunit, ang investigador na ito ay tila alam na ang lahat bago pa man siya magtanong. Ayos lang po. Patingin lang, nanginginig na kinuha ni Mang Tomas ang kandado mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito. Tinanggap ito ni Vargas nang walang anumang ekspresyon. Lumuhod siya at sinuri ang hiwangang dado gamit ang isang flashlight. Matapos ang ilang sandali, nagsalita siya. Kayo po ang pumutol nito, tama po ba? Ako ang pumutol. Pero napakalinis ng hiwa. At ang kandado mismo, halos walang kalawang. Siguro, napansin niyo rin na may kakaiba rito? Lumaki ang mata ni Mang Tomas. Kaya ko kinuha. Mabuti ang ginawa ninyo. Mahalaga itong ebidensya. Maaari niyo po bang ikwento ang lahat mula sa simula, kung paano ninyo ito unang natakpuan? Kalmado ang boses ni Vargas. Nanginginig na ikinuwento ni Mang Tomas ang lahat, mula sa pagdating sa isla, pagputol sa kandado, pagpasok sa loop, pagbaba sa basement, hanggang sa pagbukas ang takip ng tangka. Paminsan-minsan ay nagtatanong si Vargas, ngunit kadalasan ay nakikinig lamang. Sumingit si Leo. Nung sumigaw po si Boss, sobra po akong natakot. Nasa taas po ako kaya hindi ko po direktang nakita. Hindi ka bumaba sa basement? Opo. Si Boss po ang mag-isang bumaba. Tinapos ni Vargas ang kanyang ngatala at tumayo. Maraming salamat. Dadalhin po namin kayo sa headquarters para sa formal na pahayag. Kapitan ng bangka, maghintay pa po kayo sandali diyan. Dahan-dahang naglakad si Vargas papunta sa pasukan ng parola. Sumunod si Marco David, isang batang pulis, na may dalang diving equipment. Marco, ihanda mo ang diving gear at pumasok tayo. Unahin natin ang tangke. Opo. Halos 1 oras ang lumipas bago dumating ang bangka nga forensics team. Sa panahong iyon, pinabalik na ni Vargas ang tumawag sa headquarters gamit ang helikopter at pinawi na rin ang kapitan ng bangka. Tanging si Vargas, si Marco, at ang 3 miyembro ng forensics team na kadarating lang ang naiwan sa isla. Kapitan, totoo po bang 2 bangkay ang nasa loop? Hindi pa natin alam. Kung totoo mang tao ang nakita ngang tumawag, at kung 2 sila, malamang na joint suicide yan. May kaso nung nakaraang taon sa Cebu, mag-asawang makatali ang pulso. Tingnan ni Vargas si Marco. May punto ka. Pero tingnan muna natin bago tayo magpasya. Binuksan ni Vargas ang kanyang flashlight. Pahakbang niya papasok sa kadiliman, naamoy niya ang masangsang na amoy na sinabi ni Mang Tomas.
Ang amoy ng kamatayan na nakulong sa malamig na hangin ng Abril. Kabaliktaran ng amoy ng lupa na lumambot sa sikat ng taksibol, ito ay isang amoy na tila malalim na nakabaon. Si Marco ay nagtaas ng maskara at nasuka. Naku, hindi ito amoy na dapat mamoy sa taksibol. Huminga ka sa bibig mo. Masasanay ka rin. Huminto si Vargas sa harap ng hagdanan pababa. Nandun pa rin ang bakas ng kinalatkat na sinabi ni Mang Tomas. Lumuhod si Vargas at itinutok ang flashlight malapit sa sahig. Tingnan mo ito. Ano po yun? Bakas ito ang isang mabigat na bagay na kinalatkat pababa. At hindi lang isang beses, kundi 2 beses. Pinaningkitan ni Marco ang kanyang mga mata at tiningnan ang bakas. 2 linya na makaiba ang lapat ang bahagyang makapatong. Ibig sabihin, isa-isa silang kinalatkat pababa. Kung naglakat sila pababa, dapat may mayapak. Pero walang yapak, tanging bakas lang ng kinalatkat. So, hindi po ito joint suicide. Huwag muna tayong mag-conclude. Pasok muna tayo. Bahagyang nanigas ang mukha ni Marco. Tumayo si Vargas, pinagpagan ang kwelyo na kanyang diakit, at itinutok ang flashlight pababa sa hagdan. Pagdating nila sa basement, sabay silang natahimik. Ang konkretong tangkeeng tubig ay tila isang malaking kabaong sa kadiliman, at sa ilalimeng bahagyang nakabukas na takip, umaalon ang maitim na tubig. Ang flashlight na nahulog ni Mang Tomas ay nasa isang sulok ng sahig, umilaw pa rin. Kinuha ito ni Vargas. May bakas pang ang kamay ni Mang Tomas sa hawakan. Forensics Chief, itatago ko muna itong flashlight. Sige, kailangan din nating kunan ng fingerprint ang tumawag. Inilagay ni Vargas ang flashlight sa isang plastic bag at dahan-dahang sinuri ang gilid ng takip ng tangke. Tingnan mo. Ang bakas na likabok, kasing lapat ng 4 na daliri, hindi man lang na gloves. Nagmamadali o sinadyang mag-iwan ng bakas. Isa sa 2. Hindi tinapos ni Vargas ang kanyang sinabi. Ang sagot ay nasa isip na niya, ngunit masyado pang maaga para sabihin. Habang nagsusuot si Marcong di feng suit, nilibot ni Vargas ang tangke. Sa isang bahagingang konkretong pader, napansin niya ang isang marka na kasing laking ang palat. Mga letrang inukit sa konkreto gamit ang isang barya o katulat na bagay. Isang bakas na tila iniwan ngang isang taong paubos na ang lakas, hindi man lang maayos ang pagkakasulat. Patawad. 3 salita lamang. Matagal na hindi gumalaw si Vargas sa harap nito. Tinutukan niya ulit ito ng flashlight, ngunit malinaw na 3 salita lang iyon, patawad. At ang huling letra ay hindi pa tapos. Tila naubusan ng lakas ang kamay na may hawak ng barya. Forensics Chief, tingnan niyo po ito. Lumapit sige. Park Il-jong, ang hepe ng forensics. Matagal niyang tiningnan ang letra bago bumuntong hininga. Hindi ito isinulat para ipakita sa iba. Ito ay para sa sarili o para sa isang minamahal. Isang huling salita. Ito po ba ang uringang mensahe na iwan ng isang taong magpapakamatay kasama ang iba? May magkakaso na nagsusulat sila sa pader bago magpakamatay. Pero kadalasan, ginagawa nila iyon bago sila pumasok. Ito, tila isinulat ng isang taong nag-agaw buhay gamit ang kanyang huling lakas. Itinutok ni G. Park ang flashlight sa pader sa tabi ng mga letra. May kaunting konkretong alikabok na nahulog sa ilalim ng mga letra. Sa tabi nito, may malabong bakas na tila palat. May bakas ng palat. May sumandal sa pader. Isinulat ang nasalita, at sa posisyong iyon, naubusan ng lakas. Lalong tumibay ang paniniwala niyang hindi ito joint suicide. Kapitan, papasok na po ako. Isinuot ni Marco ang kanyang maskara at umupo sa gilid ng tangke. Kinagat niya ang flashlight at dahan-dahang ibinaba ang kanyang katawan. Tumalsik ang tubig. Naramdaman niya ang malamig na tubig na pumasok sa kanyang diving suit. Ang tubig ay mas mababaw kaysa sa inaasahan niya. Hanggang dibdib lamang ni Marco. Ang loop ng tangka ay natatakpan ng itim na amag, at sa ilalim, mayroong putik na tumatalsik sa bawat hakbang niya. Sa mababaw na tubig na iyon, 2 bangkay ang makatalikot na lumulutang. Isang manipis na lubid ang nagugnay sa kanilang mapulso at baywang, at ang buhol ay tila hindi na makakalas. Kahit na may senyales ng ang pagkabulok, dahil sa malamig na tubig at saradong espasyo, nakikilala pa rin ang kanilang nga anyo. Mahinang nagsalita si Marco sa likod ng kanyang maskara. Ang buhol ay mula sa loob. Sila mismo ang nautali. Bahagyang gumalaw ang kilay ni Vargas. Sila ang naktali. Opo. Sa magkakasongang joint suicide, ginagawa nila ito. Sabay tayong alis. Sa katunayan, sa kaso sa Cebu noong nakaraang taon, ganito rin ang pagkakatalingang buhol. Nanahimik sandali si Vargas. Iyon ang pinakamakatwirang paliwanag.
Isang mag-asawang tinali ang kanilang nga pulso at sabay na lumubog sa tubig. Masyadong malinis ang larawan. Kung ganun, nasayang lang ang pagpunta natin dito. Bahagyang itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Opo. Kung joint suicide ito, wala na tayong kinalaman dito. I turn over na lang natin sa lokal na pulisya. Habang sinasabi iyon, nilibot muli ni Vargas ang tangke. Huminto siya sa harap ngang tatlong salitang patawad. Pero Marco. Opo. Ang isang taong magpapakamatay kasama ang iba, may oras pa ba siyang mag-ukit ng patawad sa konkretong pader gamit ang isang barya? Huminto sandali si Marco sa loob ng tangke. Kung isinulat niya ito bago mamatay, dapat ay bago sila pumasok. Tama. Pero hindi tapos ang pagkakasulat ngang letra. Kulang ng isang bahagi, at ang huling letra ay tila padulas na. Isinulat ito habang naubusan ng lakas. Ibig sabihin, isinulat itong isang taong nag-agaw buhay. Hindi sila payapang lumubog. Itinaas ni Marco ang kanyang maskara. Lalong lumamig ang tubig sa loob ng kanyang diving suit. At ang isang taong magpapakamatay kasama ang iba, hindi papalitan ang kandado sa labas. Pinagulong ni Vargas ang putol na kandado sa kanyang palat. Sabihin nating pumasok sila at ikinandado mula sa loob. Dapat ang hiwa ay papasok, pero ito, mula sa labas ang hiwa. May nakulong sa kanila, ikinandado mula sa labas, at pagkatapos ng matagal na panahon, bumalik para palitan ang bagong kandado. Itinaas ni Marco ang kanyang maskara sa loob ng tangke. Ibig sabihin, pinalabas nilang joint suicide. Isang larawan na gustong ipakita ng isang tao. Masyadong malinis. Masyadong planado. Itinutok ni Vargas ang flashlight sa mga bangkay. Kuhanan mo ngang litrato ang nga damit at gamit nila. Huwag mong gagalawin. Opo. Kinuha ni Marco ang kamera at nagsimulang kumuha nga litrato. Sa bawat fake flash, panandaliang lumilitaw ang dalawang muha na nakalubog sa tubig. Payat ang lalaki. At mahaba at kulot ang buhok ng babae. Pareho silang nakasuot ng pangakyat ng bundok para sa taglagas, ngunit Abril na nun. Kapitan, ang madamit nila, hindi tugma sa panahon. Tama. Walang taong mag-hiking attire sa Abril para pumasok sa tangkeng tubig. Ibig sabihin, hindi sila namatay noong Abril. Dahan-dahang lumuhod si Vargas at itinutok ang flashlight malapit sa mukhang bangkay. Kahit na may pagkabulok na, dahil sa malamig na tubig at saradong espasyo, medyo nakikilala pa rin ang anyo. May leather na relo sa pulso ang lalaki, at isang manipis na gintong singsing sa daliring babay. Mag-asawa sila. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Opo. Makapareho ang disenyong singsing. Couple rings. Tingnan mo, may kaparehong singsing din sa daliring ng lalaki. Itinutok ni Vargas ang flashlight sa kamay ng lalaki. Sa namamagang daliri, isang manipis na gintong singsing ang bumaon sa laman. Ibig sabihin, ang dalawa ay bagong kasal o hindi pa nagtatagal na kasal. Forensics Chief. Pakiasikaso po agad ang pagkakakilanlan pagkatapos nating mayalis ang mga bangkay. Dental records at DNA. Sa lalong madaling panahon. Sige, alisin muna natin sila. Tumayo si Vargas at bumuntong hininga. Ang hininga niya ay sandaling nanatili sa malamig na hangin ng basement bago maglaho. Umakyat na tayo. Hayaan muna natin ang forensics team. Kailangan nating umatras sandali. Muli silang umakyat sa hagdan. Sa bawat hagbang pakyat, unti-unting nawawala ang masangsang na amoy at napapalitan ng maalat na hangin ng dagat. Paglabas nilang ng parola, medyo mainit na ang sikat ng araw. Mahigit 10:00 na ng umaga. Kinuha ni Vargas ang isang malit na kwaderno mula sa loob ng kanyang diaket at isinulat sa unang pahina. Mag-asawa. Damit pang taglagas. Pinagmukhang joint suicide. Pinalitang kandado. 2 bakas ng kinalatkat. Tiningnan ni Marco ang tala at nagtanong. Kapitan, sigurado po ba kayong hindi ito joint suicide? Izinara ni Vargas ang kwaderno at tuminggan sa daga. Ang isang taong magpapakamatay kasama ang iba, hindi magpapalit ng kandado. At kung naglakad sila pababa, walang dahilan para magkaroon ng 2 bakas ng kinalatkat. At ang damit nila ay hindi tugma sa Abril. Tama. Kaya, hindi sila namatay noong Abril, kundi noong taglagas. Ang tanong ay kung anong taglagas. Ngumisi si Marco. Isang tawa na tila pampatanggal ngang kaba. Biglang tumunok ang kanyang radyo. Kapitan, may tawag mula sa headquarters. Nang i-check nila ang database ng Mega nawawala, may isang mag-asawa na tumugma. Pinindot ni Vargas ang buton ng radyo. Kailan nawala? Oktubre 2003. Isang mag-asawang nawala sa kanilang honeymoon sa El Nido, Palawan. Natihilan sandali si Vargas. Oktubre 2003, halos 4 na taon na ang nakalipas.
Bakit ang 2 taong matagal nang hindi natatakbuhan ay matatakbuhan sa basement ng isang parola sa isang liblib na isla sa Batangas? Ang panggalan ay Jose Cruz, 30, at Maria Reyes, 28, residente ang Quezon City. Ang pamilya, si Jose ay may isang kuya. Si Maria naman ay ulila na at nag-isang anak. Ang pangalan ng kuya ay Antonio Cruz, nakatira sa Quezon City. Dahan-dahang ibinaba ni Vargas ang radyo. Sumandal siya sa pader ngang parola at matagal na pinakinggan ang sipol ngang hangin sa basak na bintana. Maingat na nagtanong si Marco. Kapitan, bakit ang taong nawala sa El Nido ay natakpuan sa Batangas? Iyan ang unang problema na kailangan nating lutasin. Itinaas muli ni Vargas ang kwelyo nga niyang diaket. Ang pangalawa ay bakit sa loob ng 4 na taon ay walang sinumang tumingin sa parolang ito. At ang pangatlo, sino ang nakulong sa dalawang ito at pinalitan ang kandado? Isang hangin na masyadong malakas para sa taksibol ang umikot mula sa tuktok ng parola. Matagal na hinarap ni Vargas ang hangin habang tinitingnan ang kadiliman sa likod ng basak na bintana. Sa loob ng 4 na taon, 2 tao ang naroon sa kadiliman. At sa loob ng 4 na taon na iyon, walang sinuman ang sumilip sa kadilimang iyon. Ibig sabihin, mayroong isang taong pumigil sa sinuman na sumilip. Marco, bumalik na tayo sa headquarters. Balikan natin ang file ngang kaso mula sa simula. Ang CIDG headquarters ay nasa gitna ng Batangas City. Isang kulay abong 5 palapak na gusali na may isang lumang puno ngang pino sa harap. Pagbaba nila Vargas at Marco mula sa helikopter at pagdating sa kanilang opisina, mahigit alas 11 ng umaga. Mas abala kaysa karaniwan ang opisina. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa isang malaking kaso pagkatapos ng 4 na taon, at ang mga tauhan ay nagbubukas ng kabinet para hanapin ang mga lumang file. Umupo si Vargas sa kanyang mesa at binuksan muli ang file mula sa simula. Kumuha si Marco ng 2 tasa ngang mainit na tsokolate mula sa vending machine at lumapit. Kapitan, isang mainit na inumin muna. Salamat, hawak ni Vargas ang tasa ngunit ang kanyang mamata ay hindi maalis sa file. Dahan-dahang umusok ang tasa. Marco, tingnan mo ito. Ano po iyon? Itinuro ni Vargas ang isang linya. Ang report ay nawala sila sa El Nido, Palawan, ngunit ang huling lugar kung saan sila nakita ay hindi sa El Nido, sa Batangas Port. Tiningnan ni Marco ang dokumento at kumunot ang no. Kakaiba. Nag-check-in sila sa El Nido, pero ang huling sighting ay sa Batangas. Tingnan mo ang record na mo credit card. Oktubre 8, 5:32 ng hapon, may record na bumili sila ngang inumin sa isang tindahan sa Batangas Port. Pero ang mayari NG Guest House ay nagsabi na nung gabi NG Oktubre 8, nagstay ang mag-asawa sa kanyang lugar sa El Nido. Ang car ng isang patay ay ginamit 2 araw pagkatapos sa Batangas. Sa parehong araw, sa parehong oras, hindi maaring nasa 2 lugar ang isang tao. Isa sa kanila ang nagsisinungaling. Bahagyang umisi si Vargas. Hindi ito ngiti, kundi ang ekspresyon ng isang taong nakaamoy ngang kanyang huhulihin. Ano ang pangalan ng mayari ng guest house na iyon? Pedro Santos. 45 taong gulang, nagpapatakbo ng 2 guest house sa El Nido. Pero noong nakaraang taon, isinara niya ang negosyo at lumipat sa Cebu. Ngayon, mayroon siyang maliit na kainan sa Mactan. Isang taong nagtatrabaho sa tabing dagat, lumipat sa isa pang tabing dagat. Oo nga po. Ang El Nido ay isang tourist spot, dapat ay maganda ang negosyo. Bakit kaya siya nagsara at lumipat? Iyan ang personal nating itatanong sa kanya. Isinara ni Vargas ang file at tumayo. Isinabit niya ang kanyang dayaket sa balikat at nagsalita. Pumunta tayo ngang Cebu. Kung alis tayo ngayon, makakarating tayo bago gumabi. Ngayon po, medyo malayo po ang Batangas sa Cebu. Kumuha tayong flight. Bilisan mo, kunin mo ang susi nga sasakyan at bumaba ka na. Inubos ni Marco ang kanyang tsokolate, at kinuha ang kanyang bag. Sa parking lot sa unang palapag, sumakay sila sa isang itim na SUV, ang service vehicle ng CIDG. Si Marco ang nagmaneho papuntang airport, at si Vargas ay umupo sa passenger seat at isinuot ang seatbelt. Mula Batangas, lumipat sila papuntang Cebu. Dumating sila sa Mactan bandang 4:30 hapon. Ang eskinita na ipinakita ng GPS ay isang blok lamang mula sa pangunahing kalsada ng Mactan. Isang lugar na hindi gaanong dinarayo ng mga turista. Dun, may isang kupas na karatula na may nakasulat na dagat sarap seafood. Dahan-dahang itinulak ni Vargas ang pinto. Sa loob, isang lalaki na nakaupo sa counter at nagbabasa ang diaryo ang nagtaas ang kanyang salamin at tumingin. Siya si Pedro Santos, 45 taong gulang. Mukha siyang mas matanda ngang 10 taon kaysa sa kanyang edad, at manipis na ang kanyang buhok. May timang ilalim ng kanyang mata, at may mga mansangang sigarilyo sa kanyang nga daliri.
Welcome po. Dalawa po kayo? Kayo po ba si Ginoong Pedro Santos? Ipinakita ni Vargas ang kanyang ID. Opo. Mula po kami sa CIDJ. May itatanong lang po kami tungkol sa isang lumang kaso. Nagbago ang kulay ng mukha ni Pedro. Sa una, tila hindi niya naintindihan, ngunit maya-maya ay nagsimulang matuyo ang kanyang ngalabi. Ang hawak niyang diaryo ay nagsimulang manginig. Pulis? Tungkol po saan? Noong Oktubre 2003, nagpatuto po kayo na may isang mag-asawang nagstay sa inyo sa El Nido. Kailangan po nating balikan ang testimonya na iyon. Biglang nahulog ang diaryo mula sa kamay ni Pedro. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay malakas. Hindi pinalampas ni Marco ang eksenang iyon at isinulat ito sa kanyang kwaderno. 4 na taon na po ang nakalipas. Paano ko pa po matatandaan ang lahat ng iyon? Bahagyang nabasag ang boses ni Pedro. Matatandaan ninyo po. Ang mag-asawang iyon ay natakbuhan bilang nabangkay ilang araw na ang nakalipas sa baybayin ng Batangas. Bahagyang bumukas ang bibig ni Pedro. Hindi ito ekspresyon ng pagkagulat, kundi ng isang taong alam na darating din ang araw na ito. Hindi pinalampas ni Vargas ang bahagyang panginginig na iyon. Bangkay? Opo, sa isang maliit na isla sa baybayin ng Batangas, salop ng tangkengang tubig ng isang parola. Mukhang 4 na taon na silang nandun. Ang dalawang kamay ni Pedro ay napunta sa ibabawang counter. Nanginginig ang kanyang magdadaliri. Matagal siyang nanahimik bago dahan-dahang magsalita. Isara ko lang po saglit ang tindahan. Sa loob po tayo mag-usap. Lumipat ang tatlo sa isang maliit na pribadong silid. Nang isara ang pinto, mas lalong tumindi ang amoy ng isda. Inutusan ni Pedro ang kanyang empleyado na isara ang tindahan at umuwi muna bago umupo. Agad na nagsalita si Vargas. Ginoong Santos, sa inyong testimonya noong 2003, nakasulak na umalis ang mag-asawa sa inyong guest house nung umaga ng Oktubre 9. Opo, ganun po ang tanda ko. Ngunit, ang mag-asawang iyon ay gumamit ng credit card noong Oktubre 8, 5:32 ng hapon sa Batangas Port. Hindi sa El Nido, kundi sa Batangas. Nanginginig ang kamay ni Pedro sa kanyang kandungan. Baka po nakamali lang ako ang petsa. 4 na taon na po ang nakalipas. Hindi kayo nakamali ng petsa. Ang totoo, hindi kailanman nagstay ang mag-asawa sa inyong guest house, hindi po ba? Hindi tumaas ang boses ni Vargas. Sa katunayan, mas kalmado pa ito kaysa karaniwan. Ngunit ang kalmadong iyon ang lalong nagpahirap kay Pedro. Binuksan ni Marco ang kanyang bag at naglabas ang makapal na folder. Ginoong Santos, nakuha na rin po namin ang CCTV footage mula sa Batangas Port. Oktubre 8, 2003, 5:32 ng hapon. Kitang-kita po ang dalawa. Inilapak ni Marco ang isang larawan sa mesa. Malabo ang kalidad, ngunit kitang-kita ang isang lalaki at babae na mukhang si Jose at Maria, na may dalang mabeg sa harap ng ticket booth. Matagal na tiningnan ni Pedro ang larawan bago yumuko. Inginagmadali si Vargas. Alam niya na sa mga ganitong pagkakataon, ang katahimikan ang pinakamabisang paraan ng pagtatanong. Tanging ang tunog ng orasan sa pader ang maririnig. Pagkaraan ng mahabang sandali, nagsalita si Pedro. Sir, sa totoo lang po, hindi ko sila nakita. Kung ganoon, bakit ganun ang sinulat ninyo sa testimonya? May nagutos po sa akin. Nagigpit ang hawak ni Marco sa kanyang panulat. Sino po? Hindi ko po alam ang pangalan. Totoo po, hindi ko alam. Isang beses lang siyang nagpunta at nagbigay ng pera. Pinunasan ni Pedro ang pawis sa kanyang no. Kung ganun, natatandaan niyo po ba kung anong itsura niya? Ma-50s, nakasuit, at nakasakay sa isang itim na kotse. Meron siyang sariling driver. Nagkatingginan sandali si Vargas at Marco. Makano po ang tinanggap ninyo? Itinaas ni Pedro ang dalawang daliri. 2 milyon po? Inulit ni Vargas ang numero. Hindi ito maliit na halaga para patahimikin ang isang may-ari ng guest house. Ang isang taong kayang magbigay ng ganoong kalaking halaga sa cash ay hindi isang ordinaryong tao. Ano po ang ipinagawa niya sa inyo? Sabi niya. Sabihin ko lang na nagstay ang mag-asawa sa guest house ko at umalis kinaumagahan. Iyon lang daw po ang kailangan. Hindi niyo po ba tinanong kung bakit? Hindi po ako makapagtanong sa ganong sitwasyon. Ang driver na kasama niya, kakaiba po ang tingin. Lumunok si Pedro. Muling nagtanong si Vargas. Nagsasalita po ba siyang dialekto? Anong dialekto po? Parang taga Batangas po. Medyo formal magsalita, pero kakaiba ang sniya. Ang mataga Batangas po, medyo pinapahaba nila ang snila. Ganun po. Isinulat ito ni Marco. Ang driver po. Natatandaan niyo po ba ang driver? Hindi po siya gaanong nagsasalita. Matangkad,
at may paklat sa kaliwang kilay. Sigurado po ako doon. Nang ibigay niya ang sobre, malapit po siya sa akin kaya nakita ko. Tumuktok ang daliri ni Vargas sa mesa. Natatandaan niyo po ba ang plakang kotse nila? Hindi ko po nakita ang plaka. Sinadya ko pong hindi tingnan. Baka delikado kung malalaman ko. Ginong Santos, may pakakataon po bang bumalik sila? Nag-alinlangan si Pedro. Minsan pa po silang bumalik. Kailan po? Nung nakarang taon po, taxi ball. Bago ko isara ang guest house sa El Nido. Ang driver lang po ang mag-isang pumunta. Ano po ang sinabi niya? Sinabihan niya akong isara ang negosyo at lumipat sa Cebu. Sabi niya, kung masyado akong magtatagal sa El Nido, magdududa ang nga tao. Kung lilipat ako sa Cebu at magtatayo ng kainan, tutulungan daw nila akong mahanap ng pwesto. Sino po ang nahanap ng pwesto para sa kainan na ito? Ito pong pwesto na ito. Ang driver po nila ang nahanap ng pwesto. Sila rin po ang nagbigay ng pondo, lumunok si Vargas. Ang pagpapatahimik sa kanya sa loob ng 4 na taon ay hindi isang beses na transaksyon lamang. Si Pedro ay nabubuhay sa ilalim ng kanilang kontrol. Ginong Santos, kailan po ang huling beses na kumontak sila sa inyo? 3 buwan na po ang nakalipas. Kinumusta lang po ako. Kung komportable ba ako sa buhay sa Cebu. Wala na pong ibang sinabi. Isinulat ni Marco sa kanyang kwaderno. 3 buwan na ang nakalipas. Ginoong Santos, huling tanong na lang po. Natatandaan niyo po ba ang mukhang lalaking nakasuit? Opo. Kahit sa pagtulog ko, naalala ko. Ngamit, 50s, may puti na ang buhok. Medyo malaki ang ilong, at may nunal sa kaliwang pisngi. At, nag-alinlangan si Pedro. May suot siyang malaking gintong singsing na may bato. Nang ibigay niya ang sobre, iyon ang unang napansin ko. Nanigas sandali ang tingin ni Vargas. Ginong Santos, kailangan po nating kumuhang isa pang testimonya. Hindi po ang pekeng sinulat ninyo 4 na taon na ang nakalipas, kundi ang toto ngayon. Itinaas ni Pedro ang kanyang ulo. Namumula ang gilit ng kanyang nga mata. Sir, ano po ang mangyayari sa akin? Makukulong din po ba ako? Malamang po ay hindi ninyo maiwasan ang kasong perjury. Ngunit, kung makikipagtulungan po kayo ngayon, kakausapin po namin ang piskal. At isa pa, hihiling po kami ng proteksyon para sa inyo. Proteksyon. Kung malalaman nila ito, kayo po ang una nilang hahanapin. Lalong namutla ang mukha ni Pedro. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng 2 kamay at matagal na hindi gumalaw. Binuksan ni Vargas ang pinto at lumabas. Sa aquarium, isang isda ang dahan-dahang lumalangoy. Paikot-ikot sa parehong lugar, na tila may sinusundang landas. Sandaling tiningnan ni Vargas ang isda. Naalala niya si Pedro, na nakakulong at paikot-ikot sa loob ng 4 na taon. Sumunod si Marco at mahinang nagsalita. Kapitan, taga Batangas. May itim na sedan. At may sariling driver. Kung ganun kalaki ang kanyang impluensya sa Batangas, dapat ay kilala siyang ang lahat. At kung may suot pa siyang gintong singsing na may bato, mas lalong lumiliit ang listahan. Itinaas ni Vargas ang kwelyo ng kanyang diaket at itinulak ang pinto palabas. Sa labas, ang hangin mula sa dagat ay umaabot hanggang sa eskinita. Hindi lang 1 o 2 ang mayaringang itim na sedan sa Batangas. Pero kung isasama natin ang driver na may paklat sa kilay, medyo liliit ang listahan ng mga suspek. Akmang hahawakan ni Marco ang manibela ngunit huminto. May hinala na po ba kayo? Hindi sumagot si Vargas at binuksan ang pinto ng passenger seat. Habang isinusuot ang seatbelt, nagsalita siya. Pagbalik natin sa Batangas, kailangan nating kausapin ang isang mangingisda. May isang mangingisda na buong buhay nang naglalayak malapit sa islang iyon. Mayroon siyang testimonya tungkol sa isang bagay na nakita niya noong gabing iyon, 4 na taon na ang nakalipas. Mangingisda? Si Mang Cardo. Nagbigay siya ng testimonya nun pero bigla niyang binawi. Sa pagkakataong ito, hindi na siya makakatakas. Bakit po kaya niya binawi ang kanyang testimonya nun? Iyan ang personal nating itatanong sa kanya. Bumalik ang 2 sa Batangas. Kinabukasan, sa isang maliit na fishport, nakipagkita sila kay Mang Cardo. Kinaumagahan. 5:00 ng madaling araw, abala na ang maliit na fishport ng Batangas. Malamig pa rin ang hangin ng Abril, at puting usok ang lumalabas sa bibig ng mga mangingisda. Ang tunog ng kanilang mga botang gumahabang ibinababa ang mga huling isda, ang tunog ng yelo na ibinubuhos, at ang mga boses na nagtatawaran ay nagahalo-halo. Dilis, espada, lapu-lapu. Maya-maya, lahat ng uringan isda mula sa baybay ng Batangas ay nakalatag sa mamesa. Pumasok si Vargas at Marco sa isang lumang kainan sa isang sulok ngeng fishport. Pagbukas ngeng pinto,
Sumalubong ang amoy ng sigarilyo at sabaw. Salup, may 5 o 6 na mangingisda na nakakalat. Mga taong nag-almusal ngang sabaw at alakpak katapos ngang magdamak na trabaho. Sino po sa inyo si Mang Cardo? Tanong ni Vargas habang nililibot ang tingin. Ibinaba ang matandang babae sa counter ang kanyang diaryo at itinuro ang isang sulok. Iyon, yung matanda sa sulok. Sa isang sulok, isang matandang lalaki na halos 70 na ang edad ay nakaupo sa harap ng isang baso ngalak. Sunok sa araw ang kanyang muka, at ang kanyang mga kamay ay puno ngang ngapaklat mula sa kutsilyo at kawit. Kamay ang isang taong buong buhay na nasa dagat. Lumapit si Vargas sa matanda, ipinakita ang kanyang ide, at umupo. Mang Cardo, maari po ba kaming humingi ng kaunting oras? Kayo po ba si Mang Cardo? Itinaas ni Mang Cardo ang kanyang baso at tiningnan si Vargas mula ulo hanggang paa bago punasan ang kanyang bibig. Pulis. Bakit ang aga ninyo? May nagawa ba akong masama? Malaki at magaspang ang kanyang boses. Boses na sanay sa hangin negedagat. Wala po kayong ginawang masama. Ngunit, narinig po namin na may nakita kayo sa isla 4 na taon na ang nakalipas. Biglang nanigas ang mga daliri ni Mang Cardo sa kanyang baso. Pilit niyang ipinakitang walang epekto, ngunit mas mabagal ang kanyang paglunok ngang alakay sa karaniwan. Ano naman ang nakita ko? Sino ang naksabi sa inyo niyan? Noong isang gabi sa Taglagas, 4 na taon na ang nakalipas, nakita niyo raw ang isang maliit na bangka malapit sa isla. Matagal daw itong pinag-usapan ng nga tao dito. Nagdagdag ng kaunting kasinungalingan si Vargas. Sa katunayan, sa isang sulok ng lumang file, may isang linyang nakasulat. Mang Cardo, nakakita ngang bangka malapit sa isla noong gabing iyon, binawi ang testimonya. Ngunit, hindi iyon alam ni Mang Cardo. Bahagyang nanigas ang balikat ng matanda. Umupo si Marcos sa tabi niya at mahinahong nagsalita. Lolo, narinig po namin na nakreport pa kayo nun. Pero pagkatapos ng isang linggo, bigla ninyong binago ang inyong testimonya. Bakit po? Inilapak ni Mang Cardo ang kanyang baso sa mesa. Umalingaw-ngaw ang huningang nga ibon mula sa labas. Bakit niyo hinuhukay ang nakalipas na 4 na taon? Ano ang nangyari sa mag-asawang iyon? Bahagyang lumalim ang tingin ni Vargas. Sabi ninyo, mag-asawa. Nakita niyo po ba na 2 tao ang sakay ng bangka nun? Doon lang napaktanto ni Mang Cardo ang kanyang sinabi at kinagat ang kanyang labi. Sa radyong kainan, isang lumang kanta ang tumutuktok, at ang ibang mangingisda ay nakatutok sa kanilang magabaso. Binabaan ni Vargas ang kanyang boses. Lolo, ang mag-asawang iyon ay natakbuhan bilang mabangkay ilang araw na ang nakalipas. Alam niyo po ba kung nasaan sila sa loob ng 4 na taon? Sa loob ng tangke ang tubig ng parola sa islang nakita ninyo noong gabing iyon. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Mang Cardo. Nagsimulang manginig ang baso sa kanyang kamay. Diyos ko, iyon lang ang nasabi ng matanda at matagal na hindi nakapagsalita. Ang kanyang makulubot na kamay ay nanginginig sa mesa. Hindi nagmadali si Vargas. Alam niya na sa mamatatandang tulad nito, kailangan ng pasensya. Matagal na nanahimik si Mang Cardo bago uminom muling alak. At dahan-dahan, nagsalita siya. Nung gabing iyon, lumabas ako para kunin ang aking ngalambat. Taglagas nun at kalmado ang dagat. Malalim ang kanyang boses. Pero, may narinig akong tunong ang motor mula sa direksyon ng isla. Sino naman ang pupunta sa isla sa ganung oras? Matagal nang sarado ang parola. Mabilis na isinulat ni Marco sa kanyang kwaderno. Dahil sa kuryosidad, pinuntahan ko. Mula sa malayo, nakita ko ang isang maliit na bangka na nakadaong sa isla. May 3 o 4 na tao akong nakita. Sigurado po ba kayo kung ilan sila? 3. Isang matangkat at malaki ang katawan, isang nakasuit na parang galing sa opisina, at isang babae. Huminto sandali ang kamay ni Vargas sa mesa. Babae? Isa lang po. Isa lang ang nakita ko. May kinuha ang babae mula sa loob ng parola, pero madilim kaya hindi ko makita. Pero, may sinabi ang lalaking nakasuit sa babae, at pumasok ulit ang babae sa loob. Wala po kayong nakitang lalaki? Wala. Mula simula hanggang dulo, isang babae lang ang nakita ko. Nakatinginan si Vargas at Marco. Ang testimonya ay nagsasabing isang babae lang ang gumagalaw, hindi ang mag-asawa. Isang bagong pirasong puzzle ang nabuo sa kanilang isipan. Marahil ang gabing nakita ni Mang Cardo ay hindi ang gabing unang ikinulong ang mag-asawa, kundi isang gabi kung kailan bumalik ang mga salarin sa isla. Uminom muli nga alak si Mang Cardo. Nanginginig ang kanyang kamay kaya tumama ang baso sa kanyang labi. Kinabukasan, pumunta ako sa presinto at sinabi ko ang nakita ko. Pero wala pang isang linggo, may isang lalaki na nagpunta sa akin kung saan nakatali ang aking bangka.
Sino po? Ang matangkat na lalaki. Ang malaking lalaking iyon na nasa isla noong gabing iyon. Nagigpit ang hawak ni Marco sa kanyang panulat. Ang lalaking may paklat sa kaliwang kilay? Nagulat si Mang Cardo at tumingin. Paano mo nalaman? Muling nakatinginan si Vargas at Marco. Eksakto itong tumukma sa sinabi ni Pedro sa Cebu. Ano po ang sinabi niya? Tumayo lang siya sa tabing bangka ko, nanigerilyo, at sinabing, Lolo, baka nakamali lang kayo ngang nakita kagabi. Walang tao doon sa oras na iyon. Isipin niyo na lang na nakamali kayong nakita. Ginaya ni Mang Cardo ang boses ng lalaki. Magalang siyang magsalita, pero kakaiba ang tingin niya. Sa likod niya, may isang itim na kotse, at may isa pang lalaki na nakatingin sa akin mula sa loob. Isa pang lalaki? Ang lalaking nakasuit. Bumaba siyang kotse, kinawayan ako, at inabutan ng sobre. Itinaas ni Mang Cardo ang kanyang dalawang kamay para ipakita ang kapal ng sobre. Halos 2 daliri. Hindi ko na tiningnan kung ano ang laman. Kinuha ko lang at umuwi. Pagbukas ko sa bahay, makano po ang laman? Nag-alinlangan si Mang Cardo bago ipakita ang 5 daliri. 5 milyon? Inulit ni Vargas ang numero at nanahimik. Ang tinanggap ni Pedro sa Cebu ay 2 milyon. Pero si Mang Cardo ay tumanggap ng higit sa 2 niyon. Ganun kamahal ang presyo para patahimikin ang isang direktang saksi. Lolo, saan niyo po ginastos ang pera? Hindi sumagot si Mang Cardo. Tinitigan niya lang ang manggabula sa kanyang baso. Nang magsalita siya, mas malalim ang kanyang boses. Ang pangalawa ko nga po ay na-diagnose na may leukemia noong taong iyon. Walang katapusan ang gastos sa ospital. Pagkatapos kong tanggapin ang pera, ilang gabi akong hindi makatulog, pero noong na-ospital ang apo ko, dinala ko ang pera sa ospital. Ibinaba ni Marco ang kanyang panulat. Tanging ang tunong radyo sa kainan ang maririnig. Kumusta na po ang apo ninyo ngayon? Pumanaw siya noong nakaraang taon, taksibol. Matagal na tiningnan ni Mang Cardo ang kanyang baso. May luha sa kanyang nga mata, ngunit hindi niya ito pinakawalan. Simula nun, hindi na ako makatulog. Ang mag-asawang iyon, ang babaeng bumalik sa loop, laging bumabalik sa isip ko. Buhay pa kaya siya? Malamang hindi, pero umasa pa rin ako. Sandaling tiningnan ni Vargas ang makamay ng matanda. Kamay na tumigas sa dagat, ngunit ngayon ay nanginginig. Napunta ang kamay ni Vargas sa bulsa ng kanyang diaket ngunit bumalik sa mesa. Naalala niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang kapatid ay nagpadala nga lahat ng pera sa bangko dahil sa isang tawag, at pagkatapos ng ilang araw, iyon na ang nangyari. Alam ni Vargas kung ano ang pakiramdam na masaktan dahil sa pera. Ngunit, hindi niya iyon sinabi. Ang kalungkutan ni Mang Cardo ay sa kanya, at hindi tama na idagdag ang sarili niyang kalungkutan doon. Lolo, natatandaan niyo po ba ang mukha ang lalaking nakasuit? Dahan-dahang tumango si Mang Cardo. Mamit, 50s, may puti na ang buhok. Malaki ang ilong, at may nunal sa kaliwang pisngi. Kapag nagsasalita, may halong dialekto. At, nakisip sandali ang matanda, may suot siyang malaking gintong singsing na may bato. Nang hawakan niya ang manibela, hindi ko makalimutan ang kislap nito. Nanigas sandali ang tingin ni Vargas. Walang pinakaiba sa testimonya ni Pedro. Sa Batangas, isang lalaking nakasuet na may gintong singsing at sariling driver, ilan lang ang posibleng suspek. Mahinang nagtanong si Marco. Kapitan. Baka si. Tumango si Vargas at muling nagsalita kay Mang Cardo. Lolo, may papakita po akong nga litrato. Kung kasama po rito ang lalaking nakasuit na nakita ninyo, ituro niyo po. Naglabas si Marco ang 5 litrato mula sa kanyang bag at inilatag sa mesa. Nga litrato nga negosyante sa Batangas na nasa 50s ang edad. 2 sa kanila ay sadyang isinamalang, at ang 3 ay mga posibleng suspek mula sa paunang investigasyon. Itinaas ni Mang Cardo ang kanyang salamin at tiningnan ang bawat litrato. Tila huminto ang oras sa loob ng kainan. Uminom ngang alak ang 2 mangingisda sa kabilang mesa, ngunit parang hindi iyon narinig ni Mang Cardo. Huminto ang kanyang daliri sa isang litrato. Ito siya. Kinuha ni Vargas ang litrato para kumpirmahin. Ang lalaki sa litrato ay isang malaking negosyante sa Batangas na may aringam ga restaurant at tourist boats. Ang pangalan niya ay Ricardo Montoya, 58 taong gulang. Sa publiko, siya ay isang lokal na pilantropo na laging nasa dayaryo. Nakatanggap pa siya ang Outstanding Citizen of Batangas Award noong nakaraang taon at board member ang isang home for the aged. Matagal na tiningnan ni Vargas ang litrato. Nakangiti siya sa litrato, ngunit malamig ang kanyang nga mata. Sigurado po ba kayo, Lolo? Baka po napakamalan niyo lang siya sa iba? Sigurado ako.
Ang gintong singsing na iyon, parehong-pareho sa suot niya. At ang nunal sa kaliwang pisngi, pareho rin. Sa loob ng 4 na taon, hindi ko nakalimutan ang mukha na iyan. Maari po ba kayong tumulong sa amin sa paggawa ng isang testimonya? Dahan-dahang tumango si Mang Cardo. Dapat ko na itong ginawa nun pa. Nang pumanaw ang apo ko, doon lang ako natauhan, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Mabuti na lang dumating kayo. 3 araw matapos makipagkita kay Mang Cardo, nagmaneho si Kapitan Vargas papuntang Laguna. Si Marco ay nasa passenger seat na may hawak na kwaderno. Kapitan, ang flower shop kung saan nagtrabaho si Maria bago ikasal ay nasa Santa Rosa, Laguna raw. Spring Blossoms ang pangalan. Ang mayari ay si Aling Flora, 62 taong gulang. Bukas pa rin daw ang shop. Mula 2003, sa parehong lugar. Tumigil si Maria bago ikasal, kaya malamang na ang may-ari ang isa sa mahuling taong nakakita sa kanya. Nagigpit ang hawak ni Vargas sa manibela. Ang pakikipagkita sa isang taong naalala ang huling araw ngang isang namatay ay laging nagpapabigat sa kanyang puso. Pagpasok sa isang eskinita sa Santa Rosa, nakita nila ang isang maliit at lumang flower shop. Sa salamin ng pinto, nakasulat ang Spring Blossoms na kupas na. Mula sa loob, umalinggaw-ngaw ang amoy ng sampagwita at rosas. Pagbukas ang pinto, isang matandang babae na naka-apron ang nagayos ng mga bulaklak at tumingin. Welcome po. Anong bulaklak po ang hanap ninyo? Inilabas ni Vargas ang kanyang ide. Mula po kami sa CIDG. Kayo po ba si Aling Flora? Huminto ang gunting sa kamay ni Aling Flora. Dahan-dahan niyang ibinaba ito at pinunasan ang kanyang makamay sa apron. Nanginginig ang kanyang makamay. Si Maria. Diba, tiningnan siya ni Vargas. Bago pa man siya magtanong, lumabas na ang pangalan. Ibig sabihin, hindi lang isang beses na inalala ngang matanda ang pangalang iyon. Napanood niyo po ang balita. Kagabi, sabi sa balita, may natakbuang mag-asawa sa isang parola sa Batangas. Walang pangalan, pero nang sabihing nawala sila sa honeymoon, kinabahan ako. Si Maria namin, sa El Nido siya nawala. Kailan po siya nagtrabaho dito? Mula Taksibolngan 2001 hanggang Setyembre 2003. Halos 2 taon din kaming makasama. Bago ang kasal niya noong Oktubre 4, huminto na siyam nga 2 linggo bago. Anong klaseng tao po siya? Nanahimik sandali si Aling Flora. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang puting rosas at inalis ang walantang dahon. Mabait siya. Marunong siyang mag-alagang bulaklak. Kahit na masungit ang customer, hindi siya nagagalit. Pero 2 buwan bago ang kasal niya, may kakaiba sa kanya. Nakatinginan si Vargas at Marco. Paano po naging kakaiba? Madalas siyang may tawag sa teleponong tindahan. Kapag sinasagot, ibinababa. Noong una, akala ko prangko lang. Pero kapag si Maria ang sumasagot, medyo matagal silang nag-usap. Pagkatapos ng tawag, namumutla siya at matagal na nakatayo lang. May hinala po ba kayo kung sino ang tumatawag? Minsan. Ako ang unang sumagot. Boses ng lalaki. Pakibigay kay Maria. May halong dialekto, parang taga Batangas. Ma-50s na ang edad base sa boses. Mabilis na isinulat ni Marco sa kwaderno. 50s, dialektong Batangas. Tumutukma sa description ni Pedro. Pagkatapos ang tawag na iyon, alam niyo po ba kung anong sinabi ni Maria sa akin? Bumaba ang boses ni Aling Flora. Sabi niya, Aling Flora, kapag nakamali ka ba ng isang beses, habang buhay ka na bang hahabulin nito? Tinanong ko kung anong problema, pero sabi niya wala, kwento lang daw ng isang kakilala. Ibinaba ni Vargas ang kanyang tasa. May alam po ba kayo sa pamilya ni Maria? Maaga raw namatay ang mga magulang niya at lumaki siya sa kanyang tiyuhin sa Visayas. May maliit daw na negosyo ang tuyo ang tiyuhin niya, pero pumanaw din ito noong 2002. Noong kasal niya, halos walang kamag-anak sa panih niya, kaya ako ang umupo bilang ina niya. May narinig po ba kayo na may utang si Maria o anumang problemang pinansyal bago siya ikasal? Umiling si Aling Flora. Wala siyang utang. Inipon niya ang sweldo niya. Pero, nag-alinlangan siya, pagkamatay ngang tiyuhin niya, matagal siyang namroblema sa isang papeles. May lupa raw na nakapangalan sa tiyuhin niya, pero napunta sa iba. Dapat daw ay kay Maria iyon, pero naibenta ang tiyuhin niya sa murang halaga noong nabubuhay pa. Dahan-dahang nagtanong si Vargas. Narinig niyo po ba kung kanino napunta? Hindi ko alam ang pangalan. Taga Batangas lang daw. Isang malaking tao raw doon. Tumingala si Vargas. Taga Batangas, malaking tao, mit, 50s, gintong singsing, nunal. Ang mapirasong paso ay dahan-dahang tumuturo sa isang tao. Aling Flora, huling tanong na lang po.
Noong gabi bago ang kasal ni Maria, mayroon po ba siyang iniwang salita o bagay sa inyo? Nanahimik si Aling Flora at tumayo papasok sa isang silid. Pagbalik niya, may dala siyang isang maliit na brown na sobre. 4 na taon ko itong itinago. Noong gabi bago ang kasal ni Maria, dumaan siya sa tindahan para magpaalam. At iniwan niya ito sa akin. Sabi niya, Aling Flora, kung hindi po ako makabalik sa loob ng 1 buwan, pakidala po ito sa pulis. Nanlamig ang madaliri ni Vargas. Bakit po ninyo itinago ng 4 na taon? Natakot po ako. Nang mabalitaan kong nawala sila sa honeymoon, dinala ko ito hanggang sa harap ng presinto. Pero hindi ko magawang pumasok. Sabi ni Maria, dalhin sa pulis, pero hindi niya sinabi kung saang presinto. Naisip ko, baka kahit sa loob ng pulis siya, may tao siya. Ang malaking taong iyon sa Batangas. May luhang namo sa mga mata ni Aling Flora. Duwak po ako. Sa loob ng 4 na taon, hawak ko ito habang araw-araw na tinitingnan ang diaryo kung may balita tungkol kay Maria. Patawat, dapat ko na itong ibinigay noon pa. Tinanggap ni Vargas ang sobre, selyado pa. 4 na taon na hindi nabuksan. Aling Flora, hindi pa po huli ang lahat. Sa katunayan, ito ang dumating sa pinakamahalagang sandali. Paglabas nila, punong sikat ng araw ang eskinita. Tinitigan ni Marco ang sobre. Bubuksan po ba natin, Kapitan? Sa headquarters. Kasama ang forensics. Mahalaga ang chain of evidence. Bago sumakay sa kotse, lumingon si Vargas sa flower shop. Si Aling Flora ay nakatayo sa loob ng salamin at kumakawi. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 4 na taon ay tila nasa isang kabay na iyon. Sa conference room ng CG, sa ilalim ng fluorescent na ilaw, nakalagay ang brown na sobre sa gitna ng mesa. Sige. Park, ang forensics chief, si Kapitan Vargas, si Marco, at isang kinatawan mula sa piskalya ang nakapaligid dito. Isinuot ni G. Park ang kanyang latex gloves at kinuha ang sobre. Bubuksan na. Abril 11, 2007, 3:17 NG Hapon, SIDG Conference Room. Pagbubukas NG sobre ni Maria Reyes na itinago ni Aling Flora. Kinukunan ni Marco NG video ang buong proseso. 3 bagay ang laman nito. Isang sulat kamay na liham, isang maliit na susi, at isang litrato. Unang kinuha ni Vargas ang liham. Mayos ang pagkakasulat. Babasahin ko. Aling Flora, kung hindi po ako makabalik, hanapin ninyo si Ricardo Montoya ng Batangas. Siya po ang nanakot sa akin dahil sa lupa at insurance ng aking tiyuhin. Isang lalaking nasa late 50, may nunal sa kaliwang pisngi, at may gintong singsing sa kanang kamay. Ang kasamang susi ay para sa safe deposit box 312 sa isang bangko sa Makati. Nasa lupo nun ang lahat ng ebidensya. Maraming salamat po sa pagtrato sa akin na parang isang ina. Oktubre 3, 2003. Maria Reyes. Matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Nanginginig ang kamay ni Marco habang hawak ang kamera. Kinuha ni G. Park ang litrato. Isang kupas na litratong isang kamay na may gintong singsing. Stolen shot ito. Malamang na kinunan ni Maria sa isang pagpupulong nila, nakatago ang kamera sa kanyang bag. Muling binasa ni Vargas ang huling linyang liham. Oktubre 3, 2003, Maria Reyes. Kinabukasan, ikinasal si Maria, at pagkatapos ng 3 araw, nawala siya sa El Nido. At pagkatapos ng 4 na taon, natakbuhan siyang bangkay sa isang parola sa Batangas. Dahan-dahang nagsalita si Vargas. Ang safe deposit box sa Makati. Bukas ng umaga, kumuha tayo ng waran. Kung anuman ang nasalop, iyon ang huling piraso ng puzzle. Habang sinasabi iyon, nanatiling mabigat ang kanyang puso. Itinuro niya ang liham sa mesa. Marco, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Ano po iyon? Sa liham na ito, binanggit ang pangalan ni Antonio Cruz, ang kuya ni Jose, nakasulat na kilala niya si Ricardo Montoya sa negosyo. 4 na taon na ang nakalipas, inimbestigahan natin si Antonio at pinakawalan. Noon, sinabi ni Antonio na aksidente lang ang nangyari sa kanyang kapatid at asawa sa honeymoon. Gusto niyang makuha agad ang insurance, at siya ang beneficiary, kaya nahinala tayo, pero walang ebidensya. Nanigas ang muka ni Marco. Tingin niyo po, kasapwat si Antonio? Kung kasapwat siya o ginamit lang, hindi pa natin alam. Pero kung totoo ang liham na ito, malamang na alam ni Antonio kung anong klaseng tao si Ricardo Montoya. Ano po ang gagawin natin? Pagkatapos ang Makati, ipatawag natin ulit si Antonio. Sa pagkakataong ito, hindi na siya basta-bastang makakaalis. Sa labas ng bintana, tanaw ang dagat ng Batangas. Sumisikat ang araw ng Abril, ngunit tila ang huling sandali ng mag-asawa ay lumulutang pa rin sa dagat. Kinabukasan,
Sa isang bangko sa Makati, binuksan nila ang safe deposit box kolmes at kaksitoista gamit ang isang warrant. Sa loob, mayroong isang brown na sobre at isang maliit na kwaderno. Pagbalik sa headquarters, binuksan nila ang sobra. Una, ang orihinal na kopya ngang life insurance policy ngang tiyuhin ni Maria. Sa beneficiary, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Maria Reyes. Ang halaga, 50 milyong piso kung mamatay. Pangalawa, 7 sulat kamay na liham na nagbabanta. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit palalangang palala ang nilalaman. Ang unang liham ay nagsimula sa isang magalang na paanyaya para pag-usapan ang tungkol sa kanyang tiyuhin, ngunit ang huli ay isang banta na hindi siya patatahimikin hanggang sa araw ngasal, at dalhin ang kanyang pirma at selyo sa Batangas. Pangatlo, isang kwaderno na isinulat mismo ni Maria. Dito, nakatala ang ngapetsa, lugar, at usapan nila ni Richardo Montoya na parang isang talaarawan. At sa huling pahina, nakasulat ang mga salitang ito. Agosto 19. Sa isang seafood restaurant sa Cebu, nakipagkita ako sa kanya. Kasama niya ang isang lalaking nagnangalang Pedro. Nakikinig lang siya, pero halatang naririnig niya ang lahat. Dun ko lang nalaman na 170 milyong piso pala ang halaga ng lupaeng tiyuhin ko. Pabiro niyang sinabi na sa ganoong halaga, madali lang pumatay ngang isa o dalawang tao, isang biro na hindi parang biro. Isinara ni Vargas ang kwaderno at bumuntong hininga. Hindi lang pala isang sinungaling si Pedro, nandun siya sa simula pa lang. Hawak ni Vargas ang insurance policy at matagal itong tiningnan. 50 milyong piso na insurance, 170 milyong pisong lupa, at ang life insurance ng mag-asawa na 120 milyong piso. Sa kabuuan, kolmes at 40 milyong piso. Ang halaga ng buhay ng isang batang, mag-asawa na gustong makuha ng isang tao. Mahinang idinagdag ni Marco. At ngayon, malinaw na kung sino ang taong iyon. Maingat na inilagay ni Vargas ang kwaderno sa isang evidence bag. Ang masalitang isinulat ni Maria 4 na taon na ang nakalipas ay magiging huling tinik niya sa korte. Gabi ring iyon, sa isang interrogation room, umupo si Antonio Cruz sa tapat ng mesa. Hindi po ako nakatulog simula nang matanggap ko ang tawag ninyo. Totoo po bang ang kapatid ko at ang asawa niya ay nasa parolang iyon? Nanginginig ang boses ni Antonio. Tila hindi ito pagkukunwari. Ngunit hindi hinuhusgahan ni Vargas ang isang tao base sa panginginig lang. May iba po kaming gustong itanong sa inyo ngayon. Inilabas ni Vargas ang isang pahina mula sa kwaderno at inilagay sa mesa. Ang talaarawan ni Maria. Ang pahinang may pangalan ni Antonio. Basahin niyo po. Ibinaba ni Antonio ang kanyang tingin sa kwaderno. Sinundan ng kanyang mata ang bawat linya, at huminto sa gitna. Nagsimulang manginig ang kanyang makamay. Sino po ang nagsulat nito? Ang talaarawan po ni Maria. Nakasulat hanggang sa araw bago ang kasal nila. Matagal na hindi nagsalita si Antonio. At dahan-dahan, tinakpan niya ang kanyang mukhang galawang kamay. Ako ang pumatay sa kanila. Tahimik na hinintay ni Vargas ang susunod niyang sasabihin. Si Ginong Montoya ay parang kuya na sa akin. Nang itayo ko ang aking funeral home noong 2002, kalahati ngang puhunan ay galing sa kanya. Nang kaya ko nang magbayad, sinabi niya sa akin, Antonio, ikakasal na pala ang kapatid mo. May kailangan lang ayusin sa panig ng nobya, tulungan mo ako. Ano po ang ibig sabihin ng ayusin? Hindi ko po talaga alam. Ang alam ko lang, may kailangan ayusin sa papeles ng tiyuhin ng nobya. Sinabihan niya akong kausapin ng mayos ang nobya para pumunta sa Batangas. Kaya sinabi ko kay Jose, bago kayo mag-honeymoon, dumaan muna kayo sa isang kaibigan kong malaking tao sa Batangas para magbigay galang. Dumaan po ba ang mag-asawa sa Batangas bago ang honeymoon nila? Bago sila pumunta sa El Nido, dumaan sila sa Batangas. Nung gabing iyon, si Ginong Montoya mismo ang nahanda ngang hapunan. Nandun din po ako. Anong nangyari nung gabing iyon? Naging masaya po ang hapunan. Binigyan pa nga ni Ginong Montoya ang sobre ang mag-asawa bilang regalo. Pero pagkatapos kumain, isinama niya si Maria sa isang pribadong silid. Nga 10 minuto lang. Paglabas ni Maria, namumutla siya. Sabi niya lang kay Jose, masama ang pakiramdam niya. Humingangang malalim si Antonio. Iyon po ang huling beses na nakita ko sila. Kinabukasan, umalis sila papuntang El Nido, at pagkatapos ng 3 araw, nai-report na silang nawawala. Ginong Cruz, may hinala po ba kayo kung ano ang pinag-usapan nila sa silid na iyon? Mayroon po. Pero hindi ko tinanong. Ayaw kong itanong. Naisip ko lang na ayusin ni Ginoong Montoya ang lahat. Hindi ko sinadayang isipin kung paano niya ito ayusin. Gumuho ang balikat ni Antonio. Hindi na niya sinubukang ipagtanggol ang sarili.
Ang insurance beneficiary na nakapangalan sa akin ay kagagawan din ni Ginong Montoya. Pagkatapos mawalang ang kapatid ko, sinabi niya sa akin na ayusin ko na agad ang insurance. Nahirapan ka na sa negosyo mo, sabi niya. 120 milyon ang nakuha, at 80 milyon ang kinuha niya. 40 milyon ang natira sa akin. Ginamit ko ang prang iyon para bayaran ang utang ng funeral home at magtayo ang bagong opisina. Nabasak ang boses ni Antonio. Gabi-gabi. Nakikita ko ang mukha ng kapatid ko. Tuwing umaga. Pagtingin ko sa salamin, nakikita ko ang isang taong hindi na tao. 4 na taon. Araw-araw. Matagaw na nanahimik si Vargas bago izara ang kwaderno. Ginong Cruz. Ang mga sinabi ninyo ngayon, maaari po ba ninyong ilagay sa isang testimonya at pirmahan? Tatanggapin niyo po? Tinatanggap namin. Ngunit, kailangan niyo ring malaman ito. Ginong Cruz. Kahit na hindi kayo ang direktang pumatay, maaari kayong makasuhan bilang kasapwat dahil sa constructive malice. At may kaso rin ng insurance fraud. Alam ko po. Tatanggapin ko po ang parusa. Pero, may isa lang po akong hihilingin. Ano po yon? Hayaan niyo po sanang ako ang makasikaso ang burol ng kapatid ko, 4 na taon silang nasa loop ng tangke. Gusto ko na silang mailagay sa isang maayos na lugar. Sandaling tiningnan siya ni Vargas. Mukhang isang taong nakasala, ngunit mukha rin ng isang kapatid na nawalan. Ang isang tao ay hindi lang isa ang mukha. Ang pamilya po ang dapat na makasikaso ang burol. Yumuko ng malalim si Antonio. Nanginginig ang kanyang mabalikat. Kinabukasan matapos ang testimonya ni Antonio, isang tawag ang natanggap sa headquarters. Ang tumawag ay nagpakilalang Lorna. Isang babaeng nasa late 50s na may aringang, isang maliit na patahian sa Batangas City. CIDG po ba ito? Maari ko po bang makausap ang in-charge sa kaso eng parola? Sinagot ni Vargas ang telepono. Si Kapitan Vargas po ito. Ano po ang may tutulong ko? Kahapon ko pa po nabasa sa diaryo at hindi ako makatulog. Ang kasoong mag-asawang natakbuhan sa parola. Tila gawa iyon ng asawa ko. Nanigas ang kamay ni Vargas. Sino po ang asawa ninyo? Si Ricardo Montoya po. Asawa ko po siya. Dumating si Lorna sa headquarters nung hapon ding iyon. Bilang isang mananahi, mayos ang kanyang pananamit, ngunit malalim ang naguhit sa ilalim ng kanyang mata. Matagal silang makaharap na hindi nagsasalita, kaya inalok siya ni Vargas ang isang tasaang mainit na tsa. Dahan-dahan lang po kayo. Hinawakan ni Lorna ang tasaang 2 kamay. Mahigit 30 taon na kaming kasal. Hindi ko alam kung paano niya pinalago ang aming yaman. Ayaw ko ring alamin. Naisip ko lang na dahil negosyante siya, ganun talaga. Pero noong taglagas ng 2003, may nagbago sa kanya. Paano po nagbago? Nagsimula siyang uminom gabi-gabi. Dati halos hindi siya uminom. Gigising siyang madaling araw at nakatitih lang sa bintana. Sa panaginip niya, binabanggit niya ang pangalan ng hindi ko kilala. Maria. Patawad. Maria. Patawad. Sabi niya. Nung una, akala ko dati niyang kakilala. Pero nabasa ko sa diaryo ang tungkol sa nawawalang mag-asawa. Ang pangalan ng nobya ay Maria. Ibinaba ni Lorna ang tasa. Mula nun, sa loob ngang 4 na taon, katabi ko siyang natutulog at gabi-gabi kong naririnig ang kanyang sinasabi sa panaginip. Nung una, binalewala ko. May mga anak kami, may mga apo kami. Kung mahuhuli siya, anong mangyayari sa pamilya namin? Iyon lang ang iniisip ko. Pero kahapon, nakita ko ang litrato ang parola sa diaryo. Nang malaman kong 4 na taon na palang nandun ang mag-asawa, dahan-dahang tumulo ang luha mula sa kanyang mamata, hindi na ako makatulog. Nang malaman kong ang nobyang iyon, si Maria, na nagtrabaho sa flower shop ni Aling Flora, ay namatay sa islang iyon 3 araw pagkatapos ng kanyang kasal. Naisip ko, baka siya rin ang batang babaeng nagpagawa ang kanyang damit pangkasal sa akin. Tahimik na nagtanong si Vargas. Ginang Montoya, mayroon po ba kayong anumang ebidensya na magpapatunay na direktang sangkot ang asawa ninyo? Kinuha ni Lorna ang isang maliit na USB mula sa kanyang bag. Nung nakaraang taon, natuto siyang gumamit ng kompyuter. Mukhang nagsusulat siya ng tala-arawan, pero hindi niya ipinakita sa akin. 1 linggo na ang nakalipas, habang naglilinis ako, nakita ko itong nahulog sa ilalim ng kanyang mesa. Noong una, natakot akong buksan. Pero kagabi, sinubukan kong buksan. Ano po ang laman? Ang pangalan ng file ay Talarawan ng Pagsisisi. Nakasulat doon ang lahat ng ginawa niya. Ang tungkol sa tiyuhin ni Maria, ang tungkol sa mag-asawa, lahat. Inilagay ni Lorna ang USB sa mesa.
Habang dala ko ito papunta rito, naisip ko, kung hindi ko ito dadalhin, para ko na ring ginawa ang ginawa sa 2 taong iyon na nakakulong sa tangke ng 4 na taon. Ang makunwaring walang alam, iyon ay kasalanan ding tulad ng pakpatay. Maingat na inilagay ni Vargas ang USB sa isang evidence bag. Salamat po sa inyong katapangan. Konsensya. Konsensya sa 4 na taon na pagkukunwari. Isang konsensya na kahit huli na ay naging tama. Tumayo si Lorna. Bago umalis, huminto siya at nagsalita. Kapitan, may isa pa po akong hilingin. Ano po yon? Kapag nahuli ang asawa ko, hindi ko po siya dadalawin sa kulungan. Ang hindi pagdalaw sa kanya ang magiging huli niyang parusa. Ngunit, sa burongang mag-asawa, hayaan niyo po sana akong dumalo kahit mula sa malayo. Sa lugar na iyon, kahit hindi ako makapagbigay galang, gusto kong yumuko. Dahan-dahang tumango si Vargas. Nang isara ni Lorna ang pinto, pumasok si Marcos sa kabilang silid dala ang USB. Sandaling umupo si Vargas at tumingin sa bintana. Ang sikat ng araw ngang Batangas ay mahabang pumapasok sa conference room. Sa loop ng USB, naroon ang 4 na taong tala-arawan na isinulat mismo ni Ricardo Montoya. Ang pagbiling ng lupang ang tiyuhin ni Maria sa murang halaga, ang paglapit kay Maria para sa insurance pagkamatay ng tiyuhin, ang pagpilit sa kanya na pumirma sa kanyang mansyon sa Batangas bago ang kasal. At ang pagdala sa mag-asawa mula El Nido patungo sa isla, pagkulong sa kanila sa basement kang parola, at pag-iwan sa kanila ron hanggang mamatay. Ang huling pahinangang talarawan ay nagtatapos sa mga salitang ito, hindi ko sila pinatay gamit ang aking mga kamay. Isinara ko lang ang pinto ang parola, ikinandado ito, at sa loop ang 4 na taon, hindi ako bumalik sa islang iyon. Ano ang pinakaiba niyon sa pakpatay? Walang pinakaiba. Alam ko. Inalis ni Vargas ang kanyang tingin sa monitor at dahan-dahang tumayo. Ang natitira na lang ay ang pahuli kay Ricardo Montoya. Abril 16, 2007, alas 5 ngang madaling araw, sa harap ng isang 2 palapak na bahay sa isang subdivision sa Batangas City, 3 sasakyan ng CIDG ang tahimik na huminto. Maikling nagsalita si Vargas sa radyo. Pumasok na. Bumukas ang gate at nanguna si Vargas at Marco. Sa sala, bukas na ang ilaw. Si Ricardo Montoya ay nakaupo sa mesa, nakapajama, sa harap ng isang malamig na basong ang tasaa. Sa tabi niya, isang basyong gaboteng whisky. Hindi siya nagulat nang makita ang mga pulis. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at inilagay ang kanyang mga kamay sa harap. Ang nunal sa kaliwang pisngi, ang malaking gintong singsing sa kanang daliri, ang lahat ng deskripsyon ay naroon sa ilalim ng ilaw. Dumaan na si Lorna. Hindi sumagot si Vargas. Ipinakita niya ang waran. Ricardo Montoya, inaresto ka namin sa salang pakpatay, pagtago ngang bangkay, at insurance fraud. Tumango si Montoya. Habang nilalagyan ng posas, hindi siya nanlaban. Tinitigan niya lang ang litrato, ng pamilya sa pader. Isang litrato ang kanyang nga apo na masayang nakangiti. Sa parehong oras, sa isang tsondo sa Cebu, inaresto si Ge Pascual. Siya ang namamahala sa mga ari-arian at siya rin ang driver na nagdala sa mag-asawa mula El Nido patungo sa Batangas. Ang paklat sa kaliwang kilay, ang nag-iisang tanda niya. Sa interrogation room, hindi itinanggi ni Montoya ang manakasulat sa USB. Ako ang nagsulat ng lahat ng iyan. Huwag ninyong babawasan kahit isang letra. Ang kwento niya noong gabing iyon ay ganito. Oktubre 6, 2003, sumakay ang mag-asawa sa isang maliit na bangka sa El Nido. Sinabi sa kanila na ito ay ipinadala ng isang kamag-anak sa Batangas. Sige. Pascual ang kapitan. Ang bangka ay hindi pumunta sa kung saan man kundi sa isla sa Batangas, kung saan naghihintay si Montoya. Sa loob ng parula, muling hiningi ni Montoya ang pirma at selyo na hindi niya nakuha kay Maria. Tumanggi si Maria. Niyakap ni Jose ang kanyang asawa at tumalikod. Itinulak ni Montoya ang 2 sa tangkeeng tubig sa basement at ikinandado mula sa labas. Sabi ko, isang araw lang silang mag-isip. Balak ko silang pakawalan pagkatapos ang isang araw. Iyon ang pinaniniwalaan ko. Pero pagbalik ko sa Batangas, ang isang araw ay naging 2, ang 2 ay naging 1 linggo, at hindi na ako makabalik. Natatakot ako sa kung ano ang makikita ko sa loop kapag binuksan ko ang pinto. Sa loop ng 4 na taon, hindi bumalik si Montoya sa isla. Dahil sa takot na matuklasan ang kandado, inutusan niya si Ge Pascual noong nakaraang taon na palitan ito ang bago. Iyon ang kandadong nakita at itinago ni Mang Tomas. Ang hindi pagbukas ang pinto ay mas mabigat na kasalanan kaysa sa pagpatay. Gabi-gabi, iniisip ko kung paano sila nagtapos sa loop. Uminom ako para hindi mag-isip,
at kapag lasing ako, mas lalo silang nagiging malinaw sa aking isipan. Kinuha ni Vargas ang kanyang pirma sa testimonya. Ang kamay na may hawak ngang panulat ay tila nabibigatan sa gintong singsing. Ang huling ebidensya na sinuri ay ang isang maliit na camcorder na natakpuan sa sulok ng tangke. Pagkatapos, enigra. Apat na taong sa mamasa-masang lugar, sira na ang katawan nito. Numunit na iligtas enigra, digital forensics team ang memory chip. Ang na-recover na video ay 14 minuto at 32 segundo. Sa video, nanginginig na sinabi ni Maria ang kanyang pangalan at ang petsa. Oktubre 6, 2003, gabi. Sa tabi niya, si Jose ay nakayakap sa kanya. Mahinahon ngunit malinaw na isinalaysay ngang dalawa ang nangyari. Ang pangalan ni Montoya, ang pangalan ni G. Pastual. Ang lupang ang tiyuhin. Ang insurance. Ang huling bahagi ngang video ay nagpapakita ngang dalawang makaharap. Unang nagsalita si Jose. Maria. Patawad. Kung mas naging matatak lang ako, hindi ko hahayaang pasanin mo ito mag-isa. Mahal. Huwag kang humingi ng tawad. Magkasama tayo. Umuga ang kamera at huling nagsalita si Maria. Sa sinumang makakapanot nito, nakikiusap po kami. Huwag niyo po kaming paghihiwalayin sa libing. Hayaan niyo po kaming makasama. Doon natapos ang video. Walang nagsalita sa mga investigador na nanonood. Noong unang bahagi ngang Mayo 2010, sa isang funeral home sa Batangas City, ginanap ang makasamang burol nina Jose at Maria. Si Antonio ang host, at si Aling Flora ay nag-alay nga isang bungkos ng bulaklak sa harap ng kanilang larawan. Si Lorna, tulad ng kanyang pangako, ay tumayo sa labas ng gate, yumuko, at tahimik na umalis. Ang ngaabungang mag-asawa ay inilagay sa isang urna. Tulad ng huling hiling ni Maria. 3 araw pagkatapos ng burol, sumakay si Kapitan Vargas at Marco sa isang bangka papunta sa isla. Kasama nila si Antonio. Hindi tulad ng unang beses. Kalmado ang dagat at banayat ang sikat ng araw. Sa harap ng parola, inilagay ni Antonio ang isang maliit na bungkos ng bulaklak. Sa tabi nito, isang bulaklak na paborito ni Maria, na ipinadala ni Aling Flora. Matagal na lumuhod si Antonio. Pagtayo niya, idinampi niya ang kanyang palat sa pinto ng parola. Jose, huli na ako. Huling-huli na. Tiningnan ni Vargas ang eksena mula sa malayo. Ang pinto na 4 na taong sarado ay bukas na ngayon, at ang 3 salitang patawat na inukit sa pader ay nakatago na sa matalaan ng ebidensya. Ang taong nagsulat nito at ang taong pinagsulatan nito ay nasa isang urna na ngayon. Mahinang nagsalita si Marco. Kapitan. Tapos na po ba? Tumingin si Vargas sa dagat. Isang ibon ang umikot sa ibabaw ng parola at lumipat patungo sa mainland. Tapos na. Pero hindi ko alam kung ano ang kahulugan ng pagtatapos na ito para sa kanila. Hindi sumagot si Marco. Ang mabulaklak sa harap ng parola ay marahang inugoy ng hangin ng dagat. Noong taglagas ng taong iyon, si Richardo Montoya ay hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si G. Pastual ay 22 taon, at si Antonio ay 5 taon na may 3 taong probasyon. Pagkatapos ang kanyang sentensya, ibinigay ni Antonio ang 40 milyong piso na natanggap niya sa isang organisasyon para sa maligaw na hayop. Ito ay desisyon na ginawa niya matapos marinig mula kay Aling Flora na mahilig si Maria kumuha ng litrato ni Mega Pusa sa kalye. Ang flower shop ni Aling Flora, ang Spring Blossoms, ay bukas pa rin sa Santa Rosa, Laguna. Sa isang padereng tindahan, may isang bungkos ng bulaklak na naka-frame, at sa ilalim nito, nakasulat ang Maria. Dapat mas maaga kong nalaman. Ngunit ngayon, masaya ako na maalala kita sa pamamagitan ng pagbanggit sa iyong pangalan. Ang parola sa Islang Batangas ay isinailalim sa renobasyon noong tag-araw na iyon. Ngunit, ang 3 salitang inukit sa pader ngang basement ay pinanatili, sa kahilingan ng pamilya at mga investigador. Patawad, ang 3 salitang iyon ay hindi na huling tinig ng isang tao, kundi isang huling pag-usap ngang 2 taong makasama.